All right. Good day, everyone. I'm Mr. Kimberhel E. Nunez, and first of all, I want to apologize because for now we will be having our class asynchronously. Okay, I know it's a bit different from our usual setup, but don't worry. I'll make sure that you will still understand our topic clearly. Okay. For this session, we will be focusing on the creation of functional decomposition diagram or FDD na makikita nyo sa inyong mga thesis. Okay. Under our subject, human-computer interactions. Okay, I'll do my best to guide you step by step so that even if we're not meeting live, you will still be able to grasp how these concepts help in designing better and more structured user interface. Okay? Okay, right. Now, sa second slide natin, which is makikita natin is ang ating functional decomposition and the user interface layer. Actually, added knowledge ko na lamang ito para mas maintindihan nyo at makagawa kayo ng FDD na maayos sa inyong mga thesis. Okay, this lecture focuses on the functional decomposition critical system analysis technique that forms the foundation for effective user interface. Okay, ano ba yung FDD na tinatawag na yan? Okay, ang functional decomposition ay isang paraan ng pagsusuri sa system sa pamamagitan ng paghahati nito sa maliliit at mas madaling maintindihang bahagi o functions ng isang system. Dahil ito ay mahalaga dahil dito natin nakikita kung paano nagiging malinaw at organisado ang bawat bahagi ng user interface. Okay? So later on, ipapakita ko kung ano yung itsura ng functional decomposition namin, ng thesis namin, and kung ano ang kabaliktaran nito sa system namin. Okay, kung ano yung itsura nun kapag dinrowing na natin. Okay? Now, halimbawa nito ay isang online ordering system. Kailangan nating malaman yan. Now, kunyari, pagbabrowse sa produkto, paglalagay sa cart, pag-edit, pag-delete, so on and so forth. So, lahat yun ay makikita natin sa FDD. Now, we need to understand the three layers of the system. Now, nakalagay nga dito na every robust software system is built upon three distinct yet interconnected layers. Ibig sabihin, since magkakaiba sila, pero magkakakonektado silang tatlo. Okay? Understanding these boundaries is essential for HCI practitioners as it helps define where the user's interaction ends and the system logic begins. Okay, hindi mahalaga na napakaganda lang o ang ganda lang ng constructions ng user interface mo. Lagi ko kang sinasabi to sa kanila na hindi sapat na may maganda kang overview or nakikita ng client. Ang importante is nakakapaglagay ka ng logical values na sa tingin mo ay karapat-dapat sa bawat modules na tinitingnan natin. Okay? Unang-una na pag-uusapan natin is yung pinakaunang layer natin, which is the presentation layer. Ano yung presentation layer? Ito yung nakikita ng alin? Ng user. User interface. Ito na mismo yung pinaka nakikita mo sa monitor. This is the front end where design takes place. Okay? What the user sees, interacts with, and experiences. It includes all graphical elements like screens, buttons, forms, and menus, and so on and so forth. Okay? Sa presentation layer natin, dito nakabahagi o nakikita ng user tulad ng mga iba't ibang designs. Yung kapag gumagawa kayo sa Canva, ito na yung pinaka nakikita ng user natin. Pangalawa, application layer natin, dito nagaganap or nakikita or nagpo-proseso yung logic kapag may ginagawa ang user. Let's say, for example, I want to add or edit or I want to delete certain kind of doctors sa isang specific medical management system. So, kailangan ma-delete yun. If I want to edit something like informations of a doctor, informations of a specific employee, it should be editable. Okay? If I want to add something, dapat nakakapag-add yun. Hindi porket kapag kinlik mo yung add button, walang nangyayari. Okay? No sense. So, dito sa application layer, logic happens. Okay, nakalagay nga dito na the middleware, this is the heart of the system where all the processes, business, rules, calculations, and core system functions are well handled. Okay? So, sa last layer natin, dito natin makikita yung data layer. Kapag sinabi natin na data layer or storage, this is the back end. Okay, alam ko naman na familiar kayo sa front end and back end. Kapag front end, ito yung nakikita. Ito yung pinaka-user interface. Kapag back end, dito lahat yung pinaka-structure ng data, paano siya nangyari, paano naging kulay pula, paano naging square, paano naging triangle, paano naging innovative, paano naging
paano na-apply ang HTML, CSS, JavaScript, halo-halo na lahat-lahat doon. Pero ang nakikita lamang natin is yung presentation layer. Okay? Malinaw tayo doon? Dito naka-imbak lahat ng pagpoproseso ng logic sa data ng system. Lahat ng mga process dito natin makikita sa data layer. Now, halimbawa natin dito, kapag nag-click ang user ng login, ang presentation layer ang tumatanggap ng input. Kasi kapag nag-login ka, ano technically nangyayari? Itinatype mo ang username or ang password mo. Okay? Malinaw tayo doon? Now, ang application layer ang nagsusuri ng username at password. At ang data layer ang kumukuha ng impormasyon mula sa database. Kung ano yung naka-input na logic, yun lamang ang kanyang susundin. Okay? Malinaw tayo doon? So when it comes to defining functional decomposition, ang functional decomposition isang structured method na ginagamit upang hatiin ang isang system sa mga pangunahing gawain at sub-functions nito. Now, una-una is yung, yung una-una natin is the structured method. It provides a systematic way to analyze the entire scope of a system before development begins, ensuring no major function is overlooked. Okay, so dapat sinisigurado natin na wala tayong napapag-iwanan dito. Isang sistematikong paraan ng pagsusuri ng system. And the second one is we are identifying the hierarchy. Okay, dapat makilala kung alin ang main function at alin ang sub-function. Later on, pag-uusapan natin yan kung ano yan. And the third one is the visualization. Kapag visualization naman, ito ay ginagamitan ng mga diagrams upang madaling maunawaan ang hierarchy ng mga functions. So, kaya nga tayo gumagawa ng mga functional decomposition system for us to clearly visualize. 'Di ba? Kung ano yung magiging itsura, ano yung magiging flow, 'di ba? Gusto natin kapag gumagawa tayo ng isang project, nakikita natin kung saan tayo papunta, hindi yung banat lang ng banat, 'di ba? Pero yung mga missions and visions natin is hindi na natutunog. Okay, nakalagay nga dito na this hierarchical breakdown is crucial because it aligns the technical capabilities of the system. Okay, pasensya na kung medyo maingay ang kapaligiran, pero I'm doing my best para mas maintindihan nyo ang lecture natin. Okay? Now, ang halimbawa natin dito is yung manage users ay maaaring hatiin. Yung manage users, pwede nyo hatiin yan sa add users, edit users, or delete users, something like that. Okay? Malinaw tayo doon? Now, ang tanong ngayon natin is, bakit mahalaga ang functional decomposition or FDD sa paggawa natin ng design? So, nakalagay dito, the FDD acts as a blueprint. Ang sinabing blueprint, ano yung sa architectural matters? Yung parang pinaka-forma or plano ng gagawin natin project. Okay? Without a clear functional breakdown, designers risk creating interfaces that are confusing. Ibig sabihin, gumagawa ka ng mga interface na ang hirap intindihin, hindi kumpleto, nagko-contain ng mga features that don't align with the underlying system logic. Yun yung dapat nyung maintindihan. Okay? Mahalaga ang FDD sa user interface dahil una sa lahat, yung una natin, clarifies visibility. Ano ibig sabihin nun? Nagpapalinaw ng visibility. Dapat alam natin kung anong functions ang kailangan ipakita sa user interface. Pangalawa, determines components. Ano ibig sabihin yan? Tumutulong ito upang tukuyin ang mga components natin. When we say components, ito yung mga, let's say for example, buttons, mga features like dashboard, something like that. Okay? Nakikilala natin kung anong buttons, menus, forms ang dapat nating kakailanganin sa ating system. Okay? That's why we are conducting a practice sa ating draw.io para ma-familiarize nyo na paano yung ma-visualize kapag kayo ay gumawa ng isang system. Okay? Pangatlo, ensures logical flow. Ano ibig sabihin yan? Nagpapakita ito ng logical flow. It defines the logical relationship which help designers structure the flow between different screens. Ibig sabihin, kaya ko kayo pinapagawa ng different kind of modules, hindi lang isang modules. It's para mapag-connect ninyo. Magkaroon kayo ng interconnected relationship sa bawat modules para alam ko paano ako lalabas, paano ako papasok, paano kapag ayaw ko na mag-login, paano kapag ayaw ko na mag-forget password, paano ako lalabas. Diba? That's why we are creating this kind of activity para maintindihan nyo paano nagpo-flow ang interface na gagawin nyo sooner or later. Lalo na mga 4th year na kayo. And yung iba, may hawak ako na
third year. Okay? Nakalagay dito na kung may generate report function sa system pero walang button o option sa user interface, hindi ito magagamit ng user. Diba? Isang design gap yun. So, meron kang isang logical expression sa isang system pero napaka-reasonable nun. Okay? We need to prevent gaps by mapping functions. Designers can avoid redundant. Pag sinabi natin redundant, ano yun? Paulit-ulit. Okay? We need to avoid redundant interface actions or critically missing actions that the user needs to perform. Okay? Nakalagay nga dito, if the system specification includes a user management module, the UI must include the corresponding functions. Yung mga corresponding functions na sinasabi ko. Add users, delete profile, delete accounts, something like that. Something that is said to be actionable. Okay? Malinaw tayo doon? Now, we will now proceed sa ating 3 levels of functional decomposition. Actually, maiksi lang talaga tong discussions natin. Pero, I'm just doing my best para ma-familiarize nyo. So, since yung iba dito ay familiar na sa FDD, pero I'm doing this para magkaroon kayo ng deeper knowledge about FDD. Bakit kailangan to sa thesis na ginagawa ninyo? Okay? Functional decomposition is hierarchically. Okay? Moving from the broad organizational goal down to the precise executable task. This structure mirrors how the UI is typically organized from the main menu down to the individual buttons. Okay? So since may tatlong antas o level ang ating FDD, pinakauna natin is yung level 0. Hindi level 1, level 0. Okay? Level 0 natin is yung pinaka-top level. Ipinapakita ang kabuang layunin o pangunahing kakayahan ng system. Let's say for example, student information system. That's my level 0. That's the main system of the function. Okay, later on, ipapakita ko sa inyo ano yung tsura ng pinaka-FDD namin. Ano yung level 0 ko? Ano yung level 1 ko? Ano yung level 2 ko? Okay? Now, we will now proceed sa ating level 1. Pasensya na sa ingay, guys. I hope na naririnig nyo pa rin ako. Pero, kaya natin yan. Maso-survive natin. Okay? Level 1 is the major modules. Okay? In which the core modules grouping features. Anong meron dyan, Sir Kim, sa level 1? Nagsasama-sama mga pangunahing module o bahagi ng system. Halimbawa, sa aking student enrollment system or information system, meron akong enrollment module. Meron akong grade management module. Okay? Meron naman akong profile management. So, that's my level 1 major modules. Okay? And later makikita nyo, Sir Kim, ilang modules yun sa inyo? I guess, kung hindi ako nagkakamali, 7. 7 modules, but different kind of sub-functions. So, dito napapasok yung level 2 natin, which is the sub-functions. So, pinapakita nito yung mga tiyak na gawain o actions sa bawat module. Halimbawa, add student. Okay? So, pwede tayo mag-edit ng grades, pwede tayo mag-view ng profile, pwede tayo mag-drop ng student, something like that. Okay? So, ito ay individual tasking and actions natin. Okay? Malinaw tayo doon? Now, from system usability testing connections natin, the core principle is direct mapping. Every function defined in the decomposition must be represented a tangible element in the user interface. Ibig sabihin, kapag nilagay mo yan sa FDD, dapat may functions yan. Hindi pwedeng lagay ka lang, bigay ka ng bigay, banat ang banat, tapos hindi ko naman pala makikita sa design mo. Else, baliktad naman. Nakikita ko sa design mo, pero wala naman ako nakikita sa FDD mo. Okay? Vice versa. Ayoko makakita ng ganun, ha? Okay? So, kailangan, kapag merong add, may delete, may modify button, kailangan makita ko yan sa FDD mo. That's why, kung may pasok tayo ngayon, may online class tayo ngayon, may face-to-face class tayo ngayon, papagawain ko sana kayo ng creation of FDD using draw.io. Pero since wala tayo, so I hope na next week na lang. Next week ko na lang ipapagawa. Okay? Now, kailangan natin maintindihan na when conducting a usability test, you must be able to trace a user's actions. Ibig sabihin ng you must be able to trace, alam mo dapat ano yung next time pipindutin. Dapat sunod-sunod yan, hindi sa lang sa labat. Okay? Now, we must be able to trace a user's action back to a corresponding system function for us to be able to continue using the system. Kasi kapag hindi niya alam kung saan siya lalabas, hindi niya alam saan siya papasok, that's the end of your system. Kaya kailangan kapag magawa kayo ng thesis, i-testing nyo na i-testing. Hindi lang 2 beses, 3 beses, 10 beses.
'Di ba? Kailangan yung makita na, ay, tama pala si Sir Kim. Kaya pala pinupukpok niya kami dito sa FDD is for us to clearly understand na dapat kapag gumagawa kami ng system, nakasunod yun sa FDD. Okay? That's the purpose of FDD. Okay? Now, ito, unang-una sa lahat, how to create an FDD using draw.io. Actually, sana di-discuss ko to sa face-to-face natin. Pero, um, babalikan na lang natin to next week para mas lalo yung maintindihan. Kaya, lagi kong sinasabi sa inyo, kung sakaling wala kayong laptop, or computers, or iPad, I just want you to bring flash drive na may installer ng Draw.io so you can install that installer sa ating mga computer sa ating laboratory. Okay? Malinaw tayo doon? Now, sa paggawa natin ng ng FDD using Draw.io, una-una, kailangan tukuyin muna natin yung main function. Okay? Define the single overarching goal of the entire system. Level 0, lagi kong sinasabi sa inyo. Ano yung system nyo? Anong pangalan ng system nyo? Okay, so let's say for example, ang system is all about geographical information system. It needs to be done in the level 0. Kailangan makita doon sa level 0 na ang nakapangalan doon sa system ko is geographical information system. Okay? Now, next one. You need to list down all the major modules para hindi kayo mahirapan. Ano yung mga pangunahin o mga bahagi o mga proseso ng modules ninyo. Okay? Malinaw? Pangatlo, you need to break down sub-functions. Pag sinabi natin sub-functions, ito yung level 2. Kapag sinabi nating level 2, dito tayo nag-add, dito tayo nag-delete, dito tayo nagmo-modify. Hindi pwedeng bawat modules walang function. Eh sir, paano yun sir? Kapag may modules ako na for viewing lang, hindi pwede yun. Anong sense ng module na yun kung wala siyang purpose kundi magpakita lang ng informative scenario? Okay, lagi niyong tatandaan. Kaya yun yung naging lapses ng thesis namin last time nung student pa lang ako. Lagi niyong tatandaan na every modules doesn't define as an informative one. Ibig sabihin, dapat may purpose yan. Hindi ibig sabihin na naglagay lang ako sir ng modules for design. Ano yan, palamuti? Hindi dapat ganun. Dapat kada modules na inilalagay mo sa system mo, may purpose yan. Let's say for example, this module is for viewing the doctors, registered doctors in Cavite City. So, if the system have the capability to view the doctor system or registered doctors, it should have a function na mag-add, mag-delete, mag-edit. Naiintindihan nyo yung scenario? Hindi napaintindi ko. Okay? Pasensya ulit sa ingay. Now, pang-apat, we need to, kailangan ayusin natin yung hierarchy natin. Okay, ipakita ang relasyon ng parent at child function. Okay? Panglima natin, gumagamit tayo ng malinaw na labels. Okay? Kailangan yung, pag kasi ang kulay natin ay salasalabat, ang hirap i-identify. Sa totoo lang, kahit sabihin mo na, Sir Kim, ang ganda na ng FDD ko, pero yung mga kulay ko rainbow. Ayoko nang makakita ng ganun. 'Di ba? Colors signifies the level of a FDD. Kapag ang level 0 mo ay kulay yellow, so I'm not expecting na may mga part or modules na may yellow. Kasi yellow signifies level 0. Naiintindihan nyo? You need to use a clear labels and color to ensure that all the functions are clearly named. Okay, so let's say for example, color code ng level 1 for improved visual separation is green. Sa level 2 naman is sabihin na natin color light blue. Like that. Okay? Now, wala na yan. Pwede na tayo mag-move forward dyan. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo ano itsura ng FDD namin. But before that, I just want to show you. Sorry, wala sa Edge yung system namin. Ang system ko kasi is Google Chrome. Hindi siya nasa Edge. Okay? So, Google Chrome. Ipapakita ko lamang sa inyo. Nasa Edge. Okay? So, ngayon, ipapakita ko lamang sa inyo. Ito yung system namin nung nag-aaral pa ako. So, this is the system of mine. So, makikita nyo, napakaraming modules. May data management, may healthcare facility, healthcare doctors, lahat yan dapat i-clickable. Okay? So, let's say for example, punta tayo dito sa akin. Sorry medyo mabagal ang internet, but it should work. Okay, nagwo-work talaga yan. So, let's say for example, punta tayo dito sa aking FDD. Ano ba yung FDD? Screenshots.
Okay. So, ito yung FDD ko. Now, yan, makikita niyo. Sir Kim, ang dami naman yan. Yes, nakakabaliw nga yan eh. Di ba? Kapag gumagawa kami ng FDD, nakakabaliw talaga. Pero, you need to understand that after doing this kind of functional decomposition system, napakalaking tulong nito para siya kasing ano eh, yung hindi ka maliligaw. Kumbaga sa isang tao na hindi alam kung paano gamitin ang isang system mo, ito yung magiging blueprint. Pag sinabi nating blueprint, para siyang ito yung magiging mapa o plano ng system nyo para hindi maligaw yung gagamit. Let's say for example, sa dashboard. Sa dashboard, makikita natin dito sa system na ginamit ko. Ayan. Punta mo tayo sa dashboard. Okay. Sa dashboard, visible ang alin? Healthcare facility, registered doctors, registered admins, and the total users. So makikita natin yan dito sa FTG. Total number of health facilities, registered doctors, registered administrators, and the data graph. Okay, yung data graph, ito yun. Okay, makikita nyo, data graph. Now, sa healthcare facility naman, makikita nyo, tinagos na lang namin dito dahil hindi na kasya talaga. Pero tama naman yan. Sa healthcare facility, ano yung kayang gawin? Sa tingin nyo? Add facility, edit facility. Kapag sumabog na tong healthcare center na to, let's say for example, nasunog, pwede ko yung i-archive. Okay? Mali na tayo doon. So sa FDD, kailangan makita ko yan. Healthcare facility. Sa ad facility, Sir Kim, ano yan? Bakit may mga subtopics yan? Okay, magandang idea yan. Ad facility, bakit Sir Kim meron pang naka-bracket dito sa ano na to? Sa ad facility kasi kapag kinlik natin yan, okay? Sorry, medyo mabagal ang internet. Okay. Now, kapag add facility, lalabas yung facility name, okay? Address, contact number, and description. So, okay. Ganun. Ganun ang nagiging purpose ng FDD para hindi tayo maligaw. And also, we need to edit and archive. Ito yung kabuuan ng FDD ng buong system namin. So, I hope na naintindihan nyo yung purpose ng HDD na kailangan nating maintindihan. Kaya kapag gumagawa kayo ng system, please simplify lahat ng functions and logical values para hindi kayo maligaw sa inyong thesis. So, that's it for today. So, I hope you understand our lecture. Next week, magkakaroon tayo ng short quiz lamang for our final quiz bago tayo mag-proceed sa ating midterm examination and ating last activity. So, yung mga handle ko na laboratory lang, asahan nyo na papahapyawan ko lang kayo ng konting lecture. And at the same time, we will now proceed sa ating creation ng